Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Paglamig ng hangin, hatid ng Pasko, nariwa sa gingunita ang mga nagdaan nating Pasko. Kung bigyan ko man ng pamagat ang aking pagnilay-nilay sa linggong ito, is kung gamitin yung makataga na nakasulat doon. At sinabi doon, narito na ang Pasko at nangungulilang puso ko. Hanap-hanap, pinapangarap. nangungulila. Siguro pag sabihin natin nangungulila, anong nasa isipan natin? Pag sabihin natin nangungulila. Tinitingnan ko po yan sa dictionary natin. Hindi po nalulungkot, kung hindi namimiss kita. Longing. Dahil ang nalungkot kasi, pwede akong nalulungkot lang dito dahil sa mga problema. Ngunit, pag sabihin natin nangungulila, kagaya ng isang ina, gusto niya makita na ang kanyang anak na nawalay sa kanya. Gusto niya nang mayakap. Dahil gusto mo nang mayakap, gusto nang makita siya, hinanap-hanap mo na ang mahal mong iyon. Nangarap ka na one day, hindi man ngayon, bukas, sa sunod mga araw, darating din siya. Makasama ko rin siya. Makapiling ko rin siya. At ang napakaganda dito sa awiting ito na sinasabi, narito na. Dahil ang Advento natin, ay sinabing Adventos, pagdating. 3 pagkakataon po. Unang-una, ang pagdating 2,000 years ago na ang nakalipas. Kung paano inaalay ng ating Panginoong Kristo ang kanyang buhay up on the cross, died on the cross. Why? There is no other way around except John 3:16 says there, for God so loved the world that He gave His only Son. Wala pong ibang dahilan kung bakit pinagkaloob ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak dahil sa kanyang pagmamahal. Ang pangalawang dating ng ating Panginoong Kristo, yung sinasabi ng ating pangalawang pagbasa ni Saint Paul, na hinihintay natin the second coming of the Lord. The second coming. So, pag sabihin natin, nandito na, at sinasabi ng Anika Runner, dito na ngunit wala pa. Bakit wala pa? Dahil hinihintay natin yung the second coming. So, ang pangatlong yugto sa pagdating ng Yesus Kristo, nandito na, is a present in the present time. Kasama na natin ang Diyos. Hindi po mawawalay ang Diyos sa atin. That's why, when God sent His only Son, and Paul also said, the kenosis of God is the King of Kings, the Lord of Lords, but He humbled Himself and took a form of slaves. Sinasantabi niya ang pag-isang hari niya para maging involved sa ating araw-araw na buhay. Kasama natin ang Diyos. Yes, there is a second coming. Yung sinasabi ni Karaner, is here but not yet. So, nandun, napakaganda pala yung Adventos. Na sinasabi ng awitin, narito na. Narito na dahil naranasan na natin nung una. Narito na kasi kasama natin ang Diyos. Narito na dahil hihintayin natin ang Diyos at pinaghandaan natin siya araw-araw ang kanyang pagdating. Mga kapatid, talking about our gospel, 4 times mini-mention yung be watchful or watch. 4 na pagkakataon sa ebanghelyo natin. Anong ibig sabihin dito? Pag sabihin kasi nating watchful, magmamasid ka. Sa pagmamasid mo, kailangan mong manay-focus ka sa sarili mo. May naging sentro ka sa buhay mo. At alam niyo yung focus sa wikang Latin, ang focus ay heart, puso.
sa salitang Latin. And scientific Latin of the word heart ay sinasabi doon, the rays of the sun is like the divine mercy. Naging sentro sa Diyos na ating Jesucristo ang kanyang puso at nag-raise doon, nagniningning, at alam niyo, tinitingnan ko rin tong puso sa ating mga kataga dito sa Pilipinas. Puso. P-O-S-O. Puso. Ibig sabihin, yung magpunta ka sa isang, mag-igib ka ng tubig doon sa puso. At napakaganda, kasi pag sabihin natin yun, sa wikang English, yun ay well. Balon. At sinasabi nga nila, in the deserted place, yes, it's a dry place, yes, napakalawak, napakainit, ngunit alam natin, in that deserted place, may balon na katago. Pag ikaw ay uhaw na uhaw, at hahanap-hanapin mo yan, at pag nahanap mo na yung isang balon na yon, at matikman mo yung tubig, masasabi, wow, water. Wow, napaka-precious ang tubig talaga. Ngunit, sa ating araw-araw na buhay, pag natikman natin yung tubig, anytime nandyan yung available yung tubig, parang hindi natin ma-appreciate. Pero pag nandan tayo sa desierto, pag nakatikim tayo dahil sobrang uhaw natin, perspiring tayo, ma-appreciate, wow, kailangan ko talagang tubig. Hindi ko mabubuhay kung walang tubig. At again, sinasabi natin doon na, well, puso, ito ay sentro sa ating buhay, ang ating mga puso natin, sa pakipagrelasyon natin, sentro ang puso natin. That's why sa wikang Espanyol, ang puso ay sinasabi dito na corazon. Cura means to care. Isang simbahan, ang tawag natin sa kanila ay cura parroco. Ibig sabihin, nandun ka, ina-assign ka dyan sa simbahang iyan to care. Gamitin mo yung puso mo, sentro yung puso mo sa paglilingkod. Hindi yung isipan, hindi yung power, kundi yung puso mo sa paglilingkod. Napakaganda, napakaganda puso sa paglilingkod. At sa Italia naman, ang puso, yung heart nila ay anong sabi doon? Cura. Ang ibig sabihin doon ay cure. Ang heart pala nila sa mga Italiano ay to cure. Dahil sentro sa buhay mo, yung puso mo, din gagamitin mo yan. Gamitin natin sa Espanyol, to care. And sa Italiano naman ay to cure. Cure not just only physically, but also spiritually, psychologically, emotionally, whatsoever. Now, mga kapatid, titingnan natin. Sa pagdating ng ating Panginoon Kristo, ito din po ang napaka-challenging sa atin. Iba na yung attention natin, iba na yung focus natin. Nawala na yung essentiality sa ating paghintay. Pag minsan, naging materialistic na tayo, naging consumeristic na tayo. Sa pamilya, for example, nawala na yung pag-uusap-usap sa pamilya dahil nandoon na nakapokus na lang sa cellphone. Pag kumakain, yung sinasabing scanning culture. Ini-scan na yung cellphone. Nagkausap ka, nandiyan yung member sa pamilya, scan ka na lang sa internet o sa Facebook. Pero yung hindi mo ini-scan yung mga mahal mo sa buhay. Nakapokus lang tayo doon. At nawala na yung essentiality natin sa paghanda sa ating pagdating ng ating Panginoon, sa ating araw-araw buhay, at sa bukas, sa sunod mga araw. May naalala ako, nung Second World War, doon sa probinsya namin sa Leyte, may isang balon doon na kahit pa man magdadry, ano pang klaseng El Nino, hindi yun na uubusan ng tubig. Talagang may spring talaga siya, na bumubukal talaga siya. Ngunit sa paglipas ng panahon, yung mga taong nakapaligid doon, yung mga bahay, tinatapunan ng basura. Tinatapunan ng basura. At dahil tinatapunan ng basura, yung tubig ngayon, hindi na nila makikita dahil nandun sa baba na ipon na yung mga basura doon at napupuno na ng basura. Ngayon dumating sa punto, I think 1985 or
1980 ba yun, napakatinding El Nino talaga. Wala nang yung mga tao, naghanap na ng tubig. Saan tayo maghanap ng tubig dito? May isang matanda na nagsasabi, naalala ko, na dito sa atin, sa lugar natin, may isang balon na hindi talaga ito naubusan. Kahit anong klaseng El Nino, hindi talaga ito naubusan. Sabi ng mga kapitbahay, anong gagawin natin? Huhukayin natin, itatapon natin yung mga basurang iyon, at talaga masusumpungan natin yung freshness ng water dyan sa balon na yan. At sinusubukan nila, tinatanggal nila yung laman ng balon, yung mga basura, until such time na nakita nila yung pagbubukal ng tubig. At makikita natin doon sa karanasang iyon, encounter na yon, hindi na sila pupunta pa kahit saan-saan. Hindi na sila nang worry dahil nandoon na sa kanila yung balon na kinukuhaan nila ng tubig, the spring of water, na makikita natin sa buhay natin. Pag minsan dahil iba na yung focus natin, siguro yung mga puso natin, ang dami na ring basura. Tinatapunan na natin ng mga basura, mga fake news, kung ano-ano na lang pumapasok natin o pinapasok natin sa araw-araw ting buhay na hindi magaganda. Chismis, sa television, ano pa yung mga war, or ano pa yung mga pagmumura, yung pumapasok. Unconsciously, ina-adapt natin. Naging toxic yun sa buhay natin. Naging toxic yun sa puso natin. Dahil naging toxic yun sa puso natin, hindi na natin makikita yung freshness ng water. Hindi kaya sa ating paghihintay sa Panginoong Diyos, yes, naghihintay tayo. Ngunit dahil yung mga puso natin ay nandoon yung mga basura, hindi natin makikita, hindi natin napaghandaan ng masyado ang pagdating ng ating Panginoon Kristo. Hindi natin na-appreciate kung ano ang ating paghanda, kung sino ang pinaghandaan natin. Dahil yun niya ang basura. At dito sa first week of Advent, the first day of Advent, inayahan tayo ng ating Panginoong Diyos na para magkakaroon tayo ng focus, we have to take out all this trash in our heart. Yung contents ng ating heart, para makikita yung bukal, para makikita, matitikman natin yung lasa ng tubig. Walang iba kundi ang nagbibigay ng buhay ng walang hanggan. Sinasabi nga natin, Panginoon, ako ang bukal ng buhay. Bukal ng buhay ang ating Panginoon. To be watchful, to have focus again, to have humility. Napakahirap man. Humility is not easy. But we have to remember that we are not the one who first humbled ourselves, but it's God. Again, remember what Paul said. He humbled himself. Siya ang unang nagpakumbaba para ipamulat sa atin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. That's why we have this Advent, because how much the Lord loves us. Our faith is a human response to the God who loves us first. Kung mahal tayo ng Diyos, kung darating ang ating Panginoong Diyos, anong paghahanda ko sa Kanya? Hanggang busis ko lang o hanggang pagsasalita lang ako, walang makongkritong gesture, walang makongkritong work na para mapaghandaan ko, para masasabi ko nga, God is present now. Kasama ko ang Diyos, narito na ang Pasko. Narito na ang Pasko at nangungulilang puso ko. Hanap-hanap, pinapangarap, init ng pagsasalong tigib sa tuwa. Kasama ko na ngayon ang Panginoon, ang Emmanuel. God is with us, nandito na. Ngunit wala pa dahil ang paghawak natin, paggawa natin ng kabutihan ay hindi lang sa araw na ito, kundi araw-araw na buhay natin, gagawin natin yun hanggang mapasok natin ang buhay na walang hanggan. My dear brothers and sisters, again, the gospel is telling us to be watchful all the time. It's not easy. It's so difficult. Many times we hear just, tao lang ako. But we have to remember,
Yes, tao lang tayo, nahirapan tayo. But we have to remember that God equips us with potentia obidentialis. Pinabiyayaan tayo ng Diyos, mga biyaya na para kaya nating harapin kung anumang kahinaan natin. Hindi maging reason sa atin na tao lang ako. Para magsabihin natin, pag tao lang ako, binababa yung paging tao ko. Para bagang, okay, tao lang ako, magkakasala talaga ako. Ganun na lang talaga ang buhay. No, we have to remember, when He created in the 6th day, He said that is good. Nandiyan sa atin ang kabutihan, hindi ang kasamaan. At gusto ng Diyos sa atin na hindi mananaig ang kasamaan sa atin. That's why binibigyan tayo ng mga biyaya ng Diyos para lumilitaw yung anuman ang kabutihan na sa atin. And in this Mass, let us once again humble ourselves and ask the presence of God, ask His wisdom, His guidance for us to be able to overcome all the weaknesses, especially all those things in this world that is so toxic, yung basura ng ating buhay, ng ating mga hinaharap. At alam ko, yes, impossible sometimes for us, but if we embrace the Lord, wala pong imposible sa Kanya. Lahat ay posible. Amen. Init ng pagsasalong tigib sa tuwa ng mag-anak na